Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang action fantasy film na, Samaritan. Tara na't panoorin natin. 50 taon na ang nakalilipas, sa isang bayan, mayroong kambal na magkapatid na kilala bilang sina Samaritan at Nemesis. Mayroon silang kakaibang lakas at madalas ay nakakasakit sila nang hindi nila sinasadya kaya natakot ang taong bayan sa kanila. Isang gabi, habang natutulog sila kasama ang kanilang mga magulang, hinarangan ng kahoy ng taong bayan ang pinto at bintana ng bahay nila, tapos ay sinunog ito. Ang mga magulang nila ay nasunog ng buhay, samantalang sila naman ay hindi man lang nasaktan. Lumaki si Samaritan na ipinaglaban ang hustisya at bilang isang tagapagtanggol, samantalang ang kapatid niyang si Nemesis na puno ng galit ang puso, ay gustong iparanas sa mundo ang sinapit ng kanilang mga magulang. Sinubukan ni Samaritan na pigilan ang galit ng kanyang kapatid, kaya nagpanday si Nemesis ng maso upang mapatay niya ang kapatid na balakid sa paghihiganti niya. Isang araw, pinasabog ni Nemesis ang isang planta ng kuryente kung saan gusto niyang tapusin ang kanyang kapatid. Upang lumitaw si Samaritan ay inatake ni Nemesis ang mga inosenteng tao. Nagpakita si Samaritan upang tulungan ang mga tao. Parehas sila ng lakas ngunit lamang si Nemesis sa gamit na maso. Di nagtagal ay isang malakas na pagsabog ang naganap na ikinasawi ni Samaritan at Nemesis. Sa kasalukuyan, isang 13 years old na batang lalaki na nagngangalang Sam ang nakatira sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang inang si Tiffany. Mababa ang sweldo ni Tiffany sa pinapasukang kumpanya. Inutusan niya ang anak na itapon ang basura bago siya pumasok sa trabaho. Nang lumabas siya upang itapon ang basura ay nakita niya ang simbolo ni Nemesis. Gumamit siya ng spray paint upang takpan ito ng simbolo ng idolo niyang si Samaritan. Nagtago siya nang may makitang kapitbahay na magtatapon din ng basura. Ang kapitbahay nila ay si Joe Smith na isang kolektor ng basura. Pinulot niya ang nakitang electric fan bago bumalik sa kanyang apartment. Kinabukasan, galing ng eskwelahan, inabutan ni Sam na nakalock ang apartment nila. Kinandado ito ng may-ari dahil di pa sila bayad sa renta. Nag-alala si Sam at nagtungo sa parke. Pauwi na si Joe galing sa trabaho, tinanong siya ni Sam kung gumagana ang dala niyang radyo. Sinabi niyang sira na ito. Muling nagtanong si Sam kung bakit niya dala ang sirang radyo. Ibinalik ni Joe ang tanong kay Sam na bakit niya suot ang sirang relo. Maya-maya lang ay dumating ang kaibigan niyang si Jace na niyaya siya upang kumita ng pera. Napilitan siyang sumama dahil kailangan niya ng pera. Pinasok nila ang isang abandonadong gusali at ninakaw nila ang mga tanso sa loob. Ibinenta nila ito sa junk shop sa halagang $40. Ilang saglit pa ay dumating ang leader ng mga gangster na si Cyrus kasama ang GF niyang si Seal. Hinahangaan ni Cyrus si Nemesis at may grupo siya ng mga magnanakaw na pinangungunahan ni Reza. Inalok ni Reza si Jace na samahan sila sa pagnanakaw sa isang tindahan ngunit tumanggi si Jace. Nang marinig ni Sam na ang gagawin lang ay aarte, nagpresenta siya na sumama sa kanila. Inutusan ni Reza si Sam na abalahin ang may-ari ng tindahan. Naglagay siya ng ketchup sa ulo at umarte na kunwari ay nasugatan siya, habang ang grupo naman ni Reza ay ninanakaw ang ilang kahon. Nang nalaman ng may-ari ang modus nila ay agad silang tumakbo palabas. Tumuloy sila sa hideout at binuksan ang mga kahon. Laking gulat nila nang malamang chips ang laman ng kahon. Sinisi ni Reza si Sam upang pagtakpan kay Cyrus ang mali niyang nagawa. Nang itulak niya ang binatilyo ay nakita ito ni Cyrus. Tinanong ni Cyrus ang edad niya. Hinangaan siya ng leader nang sabihin niyang 13 years old lang siya. Nakita ni Cyrus na idolo ni Sam si Samaritan, kabaligtaran niya na ang iniidolo ay si Nemesis. Bago umuwi ay binigyan siya ni Cyrus ng $200. Pag-uwi ni Sam ay inabutan niya ang ina na nakikipagtalo sa may-ari ng apartment. Binigay ni Sam ang nakuhang pera sa ina na binayad naman ito sa may-ari kaya nakapasok sila sa inuupahang apartment. Nang tanungin ni Tiffany ang anak kung saan niya nakuha ang pera, gumawa si Sam ng kwento at nagsinungaling. Kinabukasan habang papasok ng eskwelahan si Sam, nakita siya ni Reza na agad siyang kinumpronta. Tinakbuhan ni Sam ang mga kawatan na gusto siyang saktan. Nang abutan siya ng grupo ay pinagsusuntok siya ng mga ito. Mabuti na lang ay dumating si Joe at hinagis ang tropa ni Reza. Sinuntok ni Reza si Joe ngunit siya lang ang nasaktan. Sinubukan pa nilang manlaban ngunit lalo lang silang nasaktan. Gumamit man siya ng patalim ay hindi umubra ito kay Joe. Walang nagawa ang mga gangster kung hindi ang umatras.
Habang si Joe naman ay tahimik na nilisan ang lugar. Sa nakitang lakas ni Joe, naniniwala si Sam na siya si Samaritan. Pagbalik ni Sam sa kanilang apartment ay gumamit siya ng binocular upang obserbahan ang mga kilos ni Joe. Napansin niya ang marka ng pagkakasunog sa likod ni Joe na nagpatibay sa hinala niya. Si Cyrus, Sil, at ang iba pa nilang kagrupo ay nagsuot ng uniforme ng pulis at pumunta sa silid kung saan nakatago ang mga ebidensya ng pulisya. Nang manghingi ng ID ang bantay ay electromagnetic pulse bomb ang binigay ni Cyrus kaya nasira ang lahat ng gamit na pinapagana ng kuryente. Tapos ay gumamit sila ng acetylene para mabuksan ang vault. Sa loob ay natuklasan ni Cyrus ang maskara ni Nemesis at Samaritan, pati ang maso ni Nemesis ay natagpuan niya rin. Ginamit niya ang maso para yupiin ang maskara ni Samaritan at ang pintong gawa sa bakal. Mula sa malayo ay may kakaibang naramdaman si Joe. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ni Sam ang lahat ng ginagawa ni Joe. Habang nasa trabaho si Joe ay pinasok ni Sam ang apartment niya. May nakita siyang scrapbook na naglalaman ng mga ginupit na balita tungkol kay Samaritan. Inuwi niya ang libro sa kanilang apartment. Pag-uwi ni Joe ay nalaman niyang nawawala ang libro. Sa tingin niya ay kinuha ito ni Sam kaya pinuntahan niya ang apartment ng mag-ina. Sinabihan ni Tiffany ang anak na ibalik ang libro. Nang ibalik ito ni Sam, inihayag niya ang kanyang paghanga kay Samaritan. Humingi naman ng tawad si Tiffany sa nagawa ng anak niya. Sumunod na araw, inabangan ni Sam si Joe sa labas at muli ay tinanong siya kung siya ba si Samaritan. Sumagot si Joe na parehas lang silang tagahanga ni Samaritan. Nang tumawid si Joe sa kalsada, may kotseng humaharurot na bumangga sa kanya. Sakay ng kotse ay ang grupo ni Reza na matagal nang gustong patayin siya. Nagkalasog-lasog ang mga buto ni Joe at sa lakas ng bangga ay di siya bubuhayin nito. Lumapit si Sam na naiyak sa nasaksihan. Nang idilat ni Joe ang kanyang mga mata, unti-unti ay kusang naghilom ang mga bali niya sa katawan. Natuwa si Sam sa nakita at nagsabing di siya nagkamali nang hinala na siya si Samaritan. Tumayo si Joe at nagsabing kailangan niya ng tubig. Umuwi si Joe at naligo ng nagyayelong tubig bago kumain ng ice cream. Nagtataka si Sam kung bakit siya kumakain ng ice cream. Sinabi ni Joe na kapag nasasaktan siya ay nag-o-overheat ang katawan niya, at kung hindi siya magpapalamig ay posibleng sumabog ang puso niya. Nagtanong si Sam kung ito ba ang dahilan ng pagkamatay ni Nemesis. Nakiusap si Joe na tigilan na ang usapan tungkol kay Nemesis. Balik sa grupo ni Cyrus, nagpasabog sila ng electromagnetic pulse grenade kaya namatay ang lahat ng bagay na gumagamit ng kuryente sa paligid. Tapos ay hinikayat ni Cyrus ang lahat ng mahihirap na tao sa syudad na kuhanin nila ang mga bagay na pinagkait sa kanila. Gamit ang maso at maskara, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang bagong Nemesis. Napaniwala niya ang mga mamamayan at sinuportahan siya sa kanyang baluktot na pananaw. Sumunod na araw, patuloy na sinamahan ni Sam si Joe sa kanyang pinupuntahan upang mas kilalanin pa ang iniidolo niya. Nabanggit ni Joe na mas malakas siya noon, kumpara ngayong tumatanda na siya. Bago umuwi si Sam ay kinuha ni Joe ang sirang relo niya at nangakong aayusin ito. Sa apartment ni Joe, napanood niya sa balita ang talamak na nakawang nagaganap at panggugulo sa syudad ng mga nakamaskara na pinangungunahan ni Cyrus na nagpakilalang si Nemesis. Nanggigil si Joe matapos marinig ang pangalang Nemesis ng ilang beses. Pauwi ng bahay si Sam, tinanong siya ni Cyrus kung gusto niyang kumita ng $100. Sumang-ayon siya at sumama sa kanila. Sa loob ng hideout ay nasaksihan ni Sam ang pananakot at pagpatay ni Cyrus sa isang pulis. Natakot si Sam at umalis. Habang tumatakbo, napansin niya na binubugbog ng grupo ni Reza si Jace. Nilabanan ni Sam ang grupo ni Reza at sinabihan si Jace na tumakas. Nang mahawakan si Sam ay hinampas siya ng pangpihit ng tubo ni Reza sa braso tapos ay iniwanan siya sa tapat ng bahay niya. Nakilala ni Joe at Reza ang isa't isa. Dinala ni Joe si Sam sa ospital. Imbis na magpasalamat ay sinisi si Joe ng ina ni Sam. Pagdating sa hideout ay agad na ipinaalam ni Reza sa mga kasama na ang matandang binangga nila na inakala nilang patay na ay buhay pa. Sa tindi ng tama sa sasakyang ginamit ay hindi makapaniwala si Cyrus na buhay pa ang matanda. Dahil dito ay nagka-interes si Cyrus na magkaharap sila ni Joe. Inabangan nila si Joe at sinundan hanggang sa maabutan siya. Sinabihan siya ng bakulaw na sumama siya sa kanila at gusto siyang makilala ng boss niya. Nang hindi siya pumayag ay inatake siya ng mga bandido. Marami man ang kalaban ay isa-isa niyang napatulog ang mga ito.
Di tumetalab ang bala at patalim sa kanya kaya di nagtagal ay natalo ang mga ito. Namangha ang batang babae sa nakita kaya tinanong siya nito kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon. Napansin ito ng mga tao at nagsimulang bidyuhan siya gamit ang kani-kanilang cellphone. Ilang segundo pa ay naghagis ng electromagnetic grenade ang nagkamalay na kawatan. Binuhat ni Joe ang batang babae bago tumalon at isinangga ang kotse sa pagsabog. Lumabas ang nabidyuhang insidente sa lahat ng channel sa telebisyon. Ang mga video ay nagpapatunay na bukod sa nagpakilalang bagong nemesis ay nagbalik na rin si Samaritan. Nagpasya si Joe na umalis ng syudad. Nang mapanood ni Cyrus ang video, agad niyang pinuntahan ang bahay ni Joe kasama ang kanyang mga tauhan upang dakpin siya. Ngunit nakaalis na si Joe sa tinutuluyang apartment. Habang niraratrat ng bala ng mga tauhan ni Cyrus ang apartment ni Joe, nakita niya sa kabilang apartment ang mag-ina. Dahil alam ni Cyrus na idolo ni Sam si Samaritan, inutusan niya ang mga tauhan na dakpin din ang binatilyo. Na-corner ang mag-ina sa rooftop ng tinitirahan nilang apartment. Sa kabilang banda, kasalukuyang naghihintay si Joe ng tren. Nang mapansin niya ang relo ni Sam ay bumalik siya ng apartment upang ibigay ang relo. Natagpuan niyang umiiyak sa kusina si Tiffany. Sinabi niya na dinukot ni Cyrus si Sam. Nagalit si Joe at nagdala siya ng truck na may lamang bariles ng langis. Tinungo niya ang kinaroroonan nila Cyrus. Plano ni Cyrus na sirain ang planta ng kuryente, upang magdilim ang buong lungsod at makapagnakaw ang kanyang mga tauhan ng sabay-sabay. Matapang na sinabi ni Sam kay Cyrus na mabibigo siya tulad ng pagkabigo ni Nemesis. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Joe. Tinangka ng mga bandido na patigilin ang truck. Ngunit patuloy na minaneho niya ang truck hanggang sa mabangga at makapasok ito sa gusali. Nagsimulang ratratin si Joe ng mga tauhan ni Cyrus. Ngunit di tumetalab ang bala sa kanya. Pinanlaban niya ang mga bagay na kanyang nadadampot. Di nagtagal ay inilabas ni Cyrus si Sam. Inihayag ni Cyrus na tatapusin niya ang nasimulan ni Nemesis. Hiniling ni Joe na palayain niya si Sam, subalit tumanggi si Cyrus at hinampas siya ng maso. Natumba si Joe at bumangon ngunit patuloy siyang ginamitan ng maso ni Cyrus. Muli siyang pinalo ni Cyrus ng maso ngunit nahawakan ito ni Joe na nagsabing hindi siya ang mabait na si Samaritan kung hindi si Nemesis na kilala nilang masamang nilalang. Natigilan si Cyrus at Sam sa narinig. Ang totoo ay namatay si Samaritan nang mahulog ito sa nasusunog na gusali. Samantalang si Nemesis ay nakaligtas sa pagsabog at nabubuhay bilang Joe. Kasunod nito ay tumunog ang alarm detonator at sumabog ang dalang langis ni Joe na pumatay ng ilang bandido kasama si Sil. Patuloy silang nilabanan ni Joe na di tinatablan ng bala. Nang mapalibutan si Joe ng mga bandido ay winasak niya ang isang poste dahilan upang bumigay ang kisame at mabagsakan silang lahat. Si Joe lang ang nakaligtas sa pagguho na agad tinungo ang kinaroroonan ni Cyrus. Pinoses ni Cyrus si Sam sa tubo at inutusan ang kanyang mga gangster na maghasik ng kaguluhan sa syudad. Nagdilim ang buong bayan. Patuloy na naghasik ng lagim ang mga taong nagigipit. Habang nasusunog ang buong gusali ay patuloy na nilabanan ni Joe ang mga bandido. Narating niya ang kinaroroonan ni Sam na humihingi ng tulong. Nang subukan niyang lapitan si Sam para tulungan ay iniwan niya ang maso. Sa likuran ay dinampot ni Cyrus ang maso at nagsimula silang maglaban. Naapektuhan ng init ang tibok ng puso ni Joe. Halos wala siyang kalaban-laban hanggang sa subukan ni Cyrus na ihulog siya sa nag-aapoy na gusali. Nagawang maputol ni Sam ang tubo at mahampas ito sa likod ni Cyrus. Umangat si Joe at naagaw ang maso kay Cyrus. Sa lakas niya ay napulupot niya ang maso sa katawan ng kalaban. Tapos ay binuhat niya si Cyrus bago ihulog ito sa ibaba, na nagpaalala sa kanya kung paano nahulog at namatay ang kapatid 50 years na ang nakalipas. Muli ay tumibok ng mabilis ang puso ni Joe kaya napahiga siya. Binuksan ni Sam ang malapit na tubo at hinayaan ang tubig na bumuhos sa kinaroroonan ni Joe. Nagsimulang gumuho ang gusali, binitbit ni Joe si Sam, mabilis siyang tumakbo at tumalon sa kabilang gusali. Tinanong ni Sam si Joe kung totoo bang siya si Nemesis. Nang sabihin ni Joe na siya si Nemesis, nagwika si Sam na pwede siyang magbago at maging mabuting tao. Nag-iwan ng aral si Joe kay Sam na ang pagiging mabuti at masama ay nasa puso ng bawat isa. Nasa iyo ang desisyon kung tama ang pipiliin mo. Tapos ay biglang nawala si Joe. Paglabas ni Sam ay sinalubong siya ng mga reporter at tinanong siya tungkol sa mga nangyari. Sinabi ni Sam na buhay pa si Samaritan at ito ang nagligtas sa kanya.
Sa huling eksena ay nakita ni Sam si Joe na nakangiti kasama ng karamihan, di ito nagtagal at naglakad palayo.